mo yung siling ka mo. Ama, hinamon, ngayara ka sa langit. Hindi na siling si Kristo. Jehovah, hinamon, ngayara ka sa langit. Hindi tali ba sana sa mga articles na nakamayin si Jehovah. Siling bagit sa mga saksi ng pilosopo. Paano mo na establish ang personal na relasyon sa Diyos kung wala kilala sa ngalan sa Diyos? Isa kinalalim sa to establish personal relationship. Ariyo ako may tatay ko may relationship, matay na si tatay. Si Bernardino Yakalan. Alin sa isulahan, silingon ko may si tatay. Hoy Bernardino, katikap ikaw. Ano ang reaksyon ni tatay? Ay, mag-uyuwa. Ay, nag-respeto ako na ako. Bak marami mo nandiyan na tatay, na malagong tay. At ikaw, father, or papa, or daddy, mas kami na nila rin may tawa. Hindi yung ginagaling ng personal, hindi yung mga ay higa ka, uy, wala na rin lagi. Di ba tayo ko nandiyan? Pero hinday, dali palagi. Uy, higa, dali palagi. Di ba lang? Ako ba, kung kay sino kalan, yung na itong kaluwasan, sa Acts 4:12, wala na sa iba kanalang sa ragyo sa utang ang mga loob, kita ang mga kaluwasan. Sa ngalan ni Jehovah, sa ngalan ni Kristo. Amen? Nakakakita ba yun yung ngalan ni Kristo? Hindi yung ngalan ni Jehovah, hinihibo lang sa mga Bible scholar. Sa isa na ganito libro, sa mga saksi wala akong dalaga, may hibo ka mabuhin sa paraiso sa utang. Play tap, pinagdagin siling sa photo sa libro. Ang ngalan ni Jehovah, hinihibo lang. Magbiliyak si Tato, pinag-himo-himo lang. Ngayon pa katibo niyo kami nag-himo niyo. Sa kami pinagkato sa maray, dalang sa watchtower. Sili niya brad, ako niyang paraiso. Sili ko nga, dito pa nagkahin. Kaya ako na kulong, ang paraiso ko na niyang tuta. Kung muna ko problema, kung na brad, may isang si Kristo, kung nagkatago tayo sa cross, sili ko sa isa ko mga takaw sa ako, ginukot, sumak ako, makawa ka na sa iyong hinalihan. Pagkak Isos, subogin yung tiyon. Pagkaupod ka sa akon sa paraiso, hindi sa dalan. Hindi si Kristo. Sa langit, ang paraiso, ang langit. Kita nyo kasuli ang kuntina ng mga saksi ni Jehovah. Maabot ang agaw niya, sumukunin sa Diyos ang tuta, muslim sa mga saksi. Hindi ko na pamilin, kung hindi pagkat, kulit sunod, dito mo sa Diyos. Hindi na ang saksi, hindi na actually, ginagawa sa brad sa Isaiah, ako ang ako pinili sa mga saksi, sila hindi Jehovah, yung matawag ang saksi ni Jehovah sa 14, ang totoo niya ng witness, nakakita niya sa ako, hindi palawanan, nakita niya sa buong mga matapay, kung si Miriam, may headsay lang na, Jesus, hindi mo mabuton, sabi ka, pag sila ni Jehovah, ako ang ako pinili mga saksi, si Arak ka, wala ka ba sa kanila? Kasi pinili mo pili. Kung may pinatay na nagtawa sa kung may kawitness ang namakatawa ang judge, diin ka pagkatapo kung may namatahan lang sa kanay nyo, hindi na malakawitness. Falso yung klase witness. In fact, nito na ang saksi ni Jehovah, isa na sa 1874. Tapos na sila, itong cross na may nagkamali ni Brad, si Kristo ko yung nakapit na yun sa kapoy mo. Hindi mo na yung bakis kung naging kapitan niya, kapoy kung si Kristo. Wala kami kasi nga lublak kung kapitan niya. Ano na klase ang kapoy? Hindi pala sa amo, nagtupami niya sa cross kaya silinda sa, di ba sa buwan na nagsiling ko ano siling ni hindi ko mapati, hindi ko makakaki sa mga lansang sa iya mga kamot. Hindi ko pinpitay sa tani, sa mga lansang oo, si Tumak, tingnan ang mga lansang, kung ako sa piyang may lansang, may nasulat, kat sa ibabaw sa piyang ulo may nasulat, italin mo na kamuling Kristo, sa Evangelyo, sa ibabaw sa piyang kamot. Tingnan ko sa ulo, may tiriyang tumayo. Diba? Kat sa lulugma, kala ni Pastor Russell, Mission Recipes, may cross man dito. Ikaw tatawag na wala ko brad na naraan ko na picture sa mga. May harap ko lang ako sa internet. May cross dito. Nang may drawing ko sa mayang bulog. Hindi na siguro na sa Santisima Trinidad. Ang mga saksi mamitatay. Hindi ko wala ko sa Santisima Trinidad. Kaya po sa inyo, matututo ako sa mga saksi. Okay? At ito na ako na magtutungin sa mga. Hindi basta, hindi original na naraman. Ang alam sa Diyos, hindi niya kayo
Thank you. Hindi na ni Christian, tama na. Para matapos ko lang akong ginambaran. Bali, biblikan man sa Biblia, ang Diyos may malabot sa ngalan. Kung mo i-apre mo imo libro, ang imo Biblia, Exodus 34:14, ara ang ngalan ng Diyos. Nagbalabot bagit. Pero kung parte sa iyo, siya, English dictionary ni mo apre, ang tawag Jehovah, kabaran mo nga Diyos sa mga Hebreo. Tama. So, paliwanag ito kami sa pagkakitan. No, ang misteryo, nasa po ako ng Diyos na lang hindi na siya. No? Pero ang importante yung gusto ko, ang akala niya mga ituloy na ginagawa sa ako sa iyo din kami. Ang akala niya mo sa mga pakayag ng ako, no? Ang akala ng Pilipos na, no? Okay? So, may harapan yun yung mga tuwan. Okay, therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. It is ang Jehovah. Ngalan ni Jesus ang inhatag sa kamay sa aton. Tapos sa sinangangalan, mga makikita sa kaluwasan. Buwas na ako pa kami mga interrelated topics about salvation. How is the church able to lead man to salvation? No? Hindi ko sa inyo, ang simbahan niya hindi ang Savior. Ang Savior niya si Kristo. Pero ginagamit ni Kristo ang simbahan, kahit dira sa simbahan ni Kristo, dira ang tanan ng means, abot ako na ang kaluwasan, para ang mga sakramento, especially sa sakramento sa Purtisar, ang sakramento sa Eucharistia, na sinisya ang matapos, hindi kamugi, wala ang Purtisar. Matutawad lang, kadamo sa mga Protestante, na naman elder, ang reason sa prophecy nila, ang real presence dito sa Eucharist. Kaya sa Ilaya, symbolic lang na. Sa Ilaya, simbolo lang, figurative. Hindi sa Catholic Church, it becomes the actual body and blood of the Lord. Actually, that is the greatest miracle of the world. Ang pagkakasigaling sa may pagkakasigaling sa puso ng kahoy, hindi ito nagpurtahan, hindi nalalagyan ang uyon na nasa puso. Pero hindi pa na nato, sigurado kung tuwod na. Pero mga utod, ay aksyoryo, ang milagro yan ang tutuwod na adlaw-adlaw na nakatabo, kada iwa sa kare sa Santos na Misa. Anong milagro na? Sa Apostias, na hindi mo malawas ni Kristo, ang pino, na hindi mo iya dugo na ako na pinamabot na, kang ako na, ang importante din dito sa napos kaluwasan. Tiraan na ni Kristo, pinpilit sa simbahan. Ako nang rason nga nagtukod sa simbahan. Ako nagsisilip sa Constantino, insulting the Lord. Magsilip ako nga hindi na importante yung simbahan. Huwag yung palunan si Kristo. Nagtukod siya, wala ka ng lipulos. Nagtukod siya, wala ka ng sing kakuyuan. Anong kakuyuan? Na kinahanglan, i-avail na ako ng kalan na harap sa simbahan. Ang doon nga ako na ako ng kaluwasan. Hindi naman ako isang yung hiling ng salang. Magkukulang. 50 lang. Si Kristo lang, hindi na makalam sa Bibliyahan. Ayun. Ayun, dito ko mapas, kami talagtang nila yung istami ng ay. Nagkakto tao sa taksyo, matagtang. Wala, bayad magpalangit. Hindi sa sino ka mabayad daw. Kung wala bayad magpalangit, pero pagkabuntayan mo para magpalangit. Pagkayaan mo, ano kasi sa buwan, nakakakalaga ko lang ang mahulog ang mayabas. Ako na yung mga Protestante, hindi ko naman kung tanan ni Kristo, wala kang ginagawa. Ano yung sila sa Pablo, sa Philippians 2:12? With fear and trembling, work out your salvation. Work out, pangabot lagi.
Kaya isang Kristiyano ka na, sinigilan ko nun. Kung naanak ka na kay Kristo, wala ka na sa maagaw ng yawa. Sakto na, hindi ka na maagaw ng iban. Pero halimbawa, ikaw yung nag-volunteer na maghalit kay Kristo. Mayor on free will. Sila kami free will kita. Pwede kita niya. Kung Kristiyano ka, kung magtangkot ka sa pagtuot, hindi ka kita maluwas. There is no such thing as absolute assurance for salvation. Amo na gani na ala at sipahan, kinutangin ang dira ni Kristo, kay paagi dira, amat-amat ma-workout ang tunyong malapot ng langit. At matayo ni Kristo, ibuksan na yung nanangat ng langit. Kay bukas na, ano na niya, may lubukan. Hindi na, timuha kami sunod sa kawat yung mga taman. Ibuksan doon, napakakuha ng langit. It is finished, sila Kristo. Tapos na yan kay Kristo. Imo naman subong. Amon karon, amon ason. Kung ako sila Kristo, ako tapos na. Ikaw naman. Pinipili na si Kristo sa ibahan. Harap ng kamito, harap dito siya sa mahal ng Birhen, harap ang mga liturhiya, ang mga tanah, tapos na ba na pumasok. Hello. Nga, nagkambal ng born again, nagkambal ng born again, nga, politik matong kawan. Matong kawan. Pero, ang katuran, kaya Bible na kung itanilin ng Good News Version, ang term na hindi lumang bunyag, no? Sabi ka kung may mga Bible kung nila, longbo niya Bible. Pero ano ito? Matthew 28:19, no? Pag kinapapitan niya Bible mismo, wala na yung mencionar nga itong kawan, no? Kundi, bunyagi, no? Ano din, Matthew 28, 19-20. Ano, may last chapter na at mga last verse mo. Gani kagay tanan ng tao sa bukod sa kalibutan, kagimuan sa pinaturan mo. Bautistuhin ninyo sila sa ngalan sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Bautistuhin ninyo Good News Version. Sa iba nga mga Bible ng mga inunggo, bunyagi. Hindi ko na ang meaning ng bunyagi lang. Hindi bunyag na hindi niya tugmaw. Now, mga maturan, ako di makita ninyo sa Ezekiel 36:22 lang. Ezekiel 36:25. Kaya, kinasiling ka, ipampisay sa Ginoo, di mo? Ipampisay sa Ginoo, kapag wisikan sa tubig, tapos sila mahugaran sa ilang ang manila. 36:25. Ayun. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all filthiness and from all your idols. Sprinkle na yun. I will sprinkle clean water by you. So we stick na yan. Kaya ang ano na Ginoong Jesucristo, wala rin nag-specify nga inubong dito. Now, katong ito sa Hebrews chapter 10 verse 22 lang ang kuturan. Siling follow. Hebrews 10:22. Let us draw near with a true heart full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Kung nalang mo daw, our conscience sprinkled with clean water and our bodies washed. Ang wash mga katunay, hindi mo sila yun yan immersion. Ang wash, mag-wash kasi nga, kundi may puring na yan. Now, tanawon na din mga katunay sa Acts chapter 1, verse 8. It's specified in audio. Verse 5.
For John truly baptized you with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, ang punta lang ng baptism of the Holy Spirit, yes, na isip mo na din, ang baptism means to bow. So, tarawag natin sa Acts chapter 2, verse 16. Pakita natin mga kuturan, verse 16. To 17. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit upon all flesh. The prophecy of Christ, Acts 1:5, that you will be baptized with the Holy Spirit. Ang fulfillment sa Acts chapter 2, verses 16 to 17, I will pour out my spirit. Kaya ang baptism ng spirit, isang bunyag. Wala ma-slip na rin siya ng baptism, ng immersion lamang. Sinasakula ko man dali, natakas ka naman yung $1 million ng ang born again. Hindi madisubok mo magagi mo. Kung nakulong nila ang baptism is by immersion only. Wala ang mga baptism, kaya in fact, nakita na doon, ang baptism with the Holy Spirit is by pouring. Sabi na kasi ni Kuya tatlong by sprinkling, ibasa ko na kanya sa Ezekiel 36:25, kay Bruce 22, sprinkling. Tapos ibasa ko sa Acts chapter 1, verse 5, to Acts chapter 2, verse 16 to 17, pouring. God, ang ibanda, immersion, Romans chapter 6, kaya ginubok, kag nabanhaw sa Panginoong Kristo. So, ang water, ang paniwala ko naman, hindi niya mo nagagawa sa tao, no? Masigil na bukoy ko sa ilog na kasigatan, sa ilog na simara, hindi niya kaluwasi mo. Ang mga kaluwasi mo, yung natin ang amay, sa anak na Espiritu Santo. That's why sinin yung Kristo, bautistuhin siya, sa anak ni amay, sa anak ng Espiritu Santo. So, ako na siya mga kuturan na hindi kita magpadala sa ila ng mga kapatid, yung mga kuturan. Sino pa ang may question? Alan. Ang answer lang ko na brother, if a person dies, is he automatically judged for mawait sa second coming? Ang answer natin is automatically he is or she is judged. In verse 9-7, kayo, and as it is appointed for men to die once, but after this judgment. After naman tao, may husgada na yun. Hindi na yan siningon niya nga, magkulong mga second coming pa. Nalaki niya, kung doon na nikibuloy, yung galing Soriano, yan yung Cristo. Nga, mamulat ka pa yan sa second coming ni Christ. Bago kaya magsagahan. Sininig ginawa ni Cristo sa Tip of the Cross, no? Sa Luke 23 verse 43. Today, you shall be with me in paradise. Mula siya nagsilay in the year 2015 or 2020, parang yung pagkasto ko sa paradise, today, you shall be with me in paradise. Kaya sila kataw na patay ni Cristo, kung namatay na tumatan mo. So, ako naman kuturan. Kaya ang word ng paradise, tatlo ang meaning sa Bible. Una, ang Garden of Eden, paradise na. Ikadua, ang the place of the Old Testament saints waiting for the coming of Jesus Christ and going up to the Father. Paradise na, no? At ang puso ng Abraham na, kasi Lazaro sa patay siya dito sa nagwangka ni Abraham, dito sa back ni Abraham. Paradise na, today shall be with me in paradise. Pwede pa na langit mga maturan? Why? Kasi sa John chapter 20, verses 17 to 19, Marcos ni Maria Magdalena sa Jesus Christ. Sabi ni Cristo, no name is on hearing, do not cling to me. I have not yet ascended to my Father, who is your Father, to my God, who is your God. Tapos niya na-explain mga kulturan, pinangalit. 40 days ba yan bago nagkakak dito Cristo sa langit? Right? When the Lord singing to the table of the cross, today is a big in paradise. Hindi man sa paradise sa langit, hindi man sa paradise sa Garden of Eden. Muli paradise siya the place of the Old Testament saints waiting for Jesus Christ.
Going back sa mga question na said, kaya pagkapatay ng tao, yung kanta yun, no? Like the thief on the cross, like Lazarus, di ba ito ano? Luke chapter 16, verses 19 to 31. Napatay ang rich man, walang alam, no? Ito na natin. Judgment dahil siya mo. Si Lazarus, nga imon kayo, nga way magkaon, at dapat ako maging ginagawa na yung indong niya na all, pero napatay sa rabies. Nakatay siya, pero ang angel, sindalan niya sa bodong ng Abraham. In other words, pagkapatay sa tao, immediate judgment. Particular judgment. Pinapatang ko niya ng judgment sa DF, that is, general judgment. Ang wala niya sa ito sa Apostles Creed, he will come again, just and living in the dead. Pagbalik niya, ibang wait lang. Kaya sa kabaloko sa sangkaray, hindi mo mag-preserve sa mga tuta. Preserve sa mga tuta, kung sa nasato, zero carbon. Hindi ko naman, hindi ko, namin man na, ma-conserve na tayo dito. Pero patapos si Jesus kaya hindi na bukan, sa God Peter 3:10, tulong na pinagawin mo na. So, wala na. Particular judgment, final judgment. So, sino pa may question? So, dapat na kita sa turuan na puto mga kauturan, kagapangabayon sa sino naman, si Brad Diking siguro. To lead us the prayer, the case. So, once matapos na rin, ano oras naman sa inyo matapos rin May nagkakamanto kayo na naman pag-di ba sa buwas, kung may misa, talang taong bata, kaya nagsimula na may para sa ito na madali na lang kita yung buwas sa misa.